Exodo Kapitulo 10. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon, sapagkat aking pinapagmatigas ang kanyang puso, at ang puso ng kanyang mga lingkod, upang aking maipakilala itong aking mga tanda sa gitna nila. At upang iyong may saysay sa mga pakinig ng iyong anak, at sa anak ng iyong anak, kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Ehipto, at ang aking mga tandang ginawa sa gitna nila, upang inyong maalaman, na ako ang Panginoon. At pinasok ni Moises at ni Aaron si Faraon at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, hanggang kailan tatanggi kang mga yupa pa sa harap ko? Payaunan mo ang aking bayan, upang ako'y mapaglangkuran nila. O kung tatanggihan mong payaunan ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ako ng mga balang sa iyong hangganan. At kanilang tatakpan ang ibabaw ng lupa, na walang makakakita ng ibabaw ng lupa, at kanilang kakanin ang naiwan sa nanggaligtas, na itinira sa inyo ng granazo, at kanilang kakanin ang bawat kahoy na itinutubo sa inyo ng parang. At ang inyong mga bahay ay mapupuno, at ang mga bahay ng lahat mong lingkod, at ang mga bahay ng mga Egyptyo, na hindi nakita ng inyong mga magulang, mula ng araw na sila'y mapasa lupa hanggang sa araw na ito. At siya'y pumihit at nilisan si Faraon. At sinabi sa kanya ng mga lingkod ni Faraon, hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang taong ito? Payaunan mo ang mga taong iyan upang sila'y makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos, hindi mo pa ba natatalastas, na ang Ehipto'y gibana? At si Moises at si Aaron ay pinapagbalik kay Faraon, at kanyang sinabi sa kanila, kayo'y yumaon, maglingkod kayo sa Panginoon ninyong Diyos, datapwat sino-sino yaong magsisiyaon. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon sangpo ng aming mga bata at sangpo ng mga matanda, sangpo ng aming mga anak na lalaki at babae, sangpo ng aming mga kawan at sangpo ng aming mga bakahan, kami ay yayaon, sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. At kanyang sinabi sa kanila, sumainyo nawa ang Panginoon, na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo, at sa inyong mga bata, mag-ingat kayo, sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo. Huwag ganyan, yumaon kayong mga lalaki, at maglingkod sa Panginoon, sapagkat iyan ang inyong ninanasa. At sila'y pinaalis sa harap ni Faraon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto, upang magdala ng mga balang, at bumaba sa lupain ng Ehipto, at kumain ng lahat na halaman sa lupain, yaong lahat na iniwan ng granazo. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto, at ang Panginooy nagpahihip ng hanging silanganan sa lupain ng buong araw na yaon, at ng buong gabi, at ng maumaga, ang hanging silanganan ay nagdala ng mga balang. At ang mga balang ay bumaba sa buong lupain ng Ehipto, at nagsipagpahinga sa lahat ng hangganan ng Ehipto, totoong napakakapal, bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong balang, at hindi na magkakaroon pa, pagkatapos noon, ng gayon. Sapagkat tinakpan ng mga yaon ang balat ng buong lupa, na anopat ang lupain ay nagdilim, at kinain ang lahat na halaman sa lupain, at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng granazo, at walang natirang anumang sariwang bagay, maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang, sa buong lupain ng Ehipto. Nang magkagayo'y tinawag na madali ni Faraon si Moises at si Aaron, at kanyang sinabi, ako'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos, at laban sa inyo. Ngayon ngay ay patawad mo, isinasamo ko sa iyo, ang aking kasalanan, na ngayon na lamang at idalangin ninyo sa Panginoon ninyong Diyos, na kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayang ito. At nilisan niya si Faraon, at nanalangin sa Panginoon. At pinapagbalik ng Panginoon ang isang napakalakas na hanging kalunuran, na siyang nagpaitaas sa mga balang, at tumangay ng mga yaon sa dagat na mapula, walang natira kahit isang balang sa buong hangganan ng Ehipto. Datapwat pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit, upang magdilim sa lupain ng Ehipto, ng kadiliman na mahihipok. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit, at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto, na 3 araw. Sila'y hindi nagkikita, at walang tumindig na sinuman sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kani-kanyang tahanan. At tinawag ni Faraon si Moises, at sinabi, yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon,
inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, isama rin naman ninyo ang inyong mga bata. At sinabi ni Moises, ikaw ay nararapat ding magbigay sa aming kamay ng mga hain at mga handog na susunugan, upang aming may hain sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop man ay yayaong kasama namin, wala kahit isang paa na maiiwan, sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming ipaglilingkod sa Panginoon naming Diyos, at hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglingkod sa Panginoon, hanggang sa kami ay dumating doon. Datapwat pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya pinayaon sila. At sinabi ni Faraon sa kanya, umalis ka sa harap ko, iyong pag-ingatang huwag mo nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha ay mamamatay ka. At sinabi ni Moises, mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong mukha.